Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa kumakalat, allegedly text of Senator Amy Marcos last Thursday missent to someone. So basahin ko lang muna yung text ni Senator Amy. Anong sasabihin sa prayer rally? Traumatic yung meeting kay BBM. Kanina, kunwari wala siyang alam. Yun pala, todo-todo niyang sinusuportahan ang PI or People's Initiative para magkaroon ng 2 times 5-year terms siya at iba pa. Yung issue ng pagbaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Martin at sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at mahigit pa. Kakahiya kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala. Higit hindi siya maaring anak ng ama ko. Nako, medyo mabigat ito. Kung totoo na galing ito kay Senator Amy. Ulitin ko, natanggap ko lang itong text message na ito galing sa isang kaibigan, pinadala sa akin. So, hindi pa natin masigurado kung totoo nga galing kay Senator Amy ito. Malalaman natin. Pwedeng i-deny, pwedeng i-acknowledge ni Senator Amy. So, isa-isahin natin. Prayer rally. Ano ba yung prayer rally? Ito ba yung sa Luneta? Yung kick-off rally ng Bangon Pilipinas? So, traumatic yung meeting kay BBM. Mayroong meeting yung LEDAC, Legislative Executive Advisory Council. Supposed to be, ang mag-meet yan, ang presidente at ang mga lawmakers, kaya lang hindi ata natuloy. Separate na meeting ni BBM ang mga senador at mga kongresista. So baka ito yung sinasabi ng text message na ito na traumatic yung meeting kay BBM kasi nakipag-meeting ang presidente sa mga senador tungkol sa priority bills na ipapasa ng Kongreso ngayong taon. So traumatic. Hindi kaaya-aya ang resulta. So ano ang lumalabas na parang nagmaang-maangan ang presidente sa People's Initiative. But actually, suportado niya. Ito ina-analyze ko lang itong message na ito. Ulitin ko, I am not sure kung totoong text message ito ni Senator Amy. Missent to someone. Kasi mabigat yung binatawang salita, yung sabi niya na hindi siya yung last part. Punta muna tayo sa People's Initiative. Allegedly, nagmamaangan lang ang presidente. Kaya lang,
todo suporta siya sa ginagawa ng Kamara, yung People's Initiative. Kasi magbibigay ito sa kanya ng 2 terms na tig-5 years. Parang ganun. So, maging 10 years siya na presidente. So, dahil doon, niloloko niya ang Senado. Yun ang ibig sabihin nito. Yung pakipagpulong ni Senator Zubiri sa Pangulo, lumalabas na pakitang tao lang yun. Na ayaw niya yung People's Initiative dahil very divisive. At sinabihan na mag-focus sa, kung gusto man ng charter change, mag-focus sa economic provisions. Kaya lang, todo suporta. Yun ang sinasabi ng text message. So, kakahiya. Nakakahiya. Kung ano ang binabati ko sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor. O, yun na. Traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala, higit hindi siya maaring anak ng ama ko. Nako, bibigat nito. Talagang napuno na ang super ate kung, ulit-ulitin natin hindi ko sigurado kung totoo nga kasi pwede namang may gagawa ng ganitong text message at ipakalat, diba? Para lang lalong magulo ang politika. So, traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Assuming na ito ay totoo na saloobin ni Senator Amy, di talagang nagsalita na siya laban sa kanyang kapatid. Kung totoo. Although hindi niya sinasadya na maisa publiko, kailang kumakalat na ito. I think topic na ito ito na yung live stream ni Maharlika kanina. Ito na ang diniscuss niya. So, sayang ang kung totoo ito, sayang nga ang Marcos legacy. Si President Marcos Sr., medyo tumagal siya sa pwesto. Kabot ng 20 years, nag-declare ng martial law. But to me, laking tulong sa bansa yung pag-declare ng martial law ni President Marcos Sr. kasi talagang magulo ang bansa noon. Yung martial law ang nag-save sa bansa. Tandang-tanda ko pa nung kabataan ko, bago nag-martial law, ang daming goons, ang daming loose firearms sa aming lugar. Nakakatakot. Kaya lang nung nag-martial law, biglang tumahimik. Biglang nagkaroon ng disiplina. At magaan ang buhay nung panahon ni Marcos Sr. Yun ang na-experience ko. Ngayon, grabe. Hirap sa buhay. So, wala akong problema kahit nagtagal ng 20 years ang Marcos Sr. Because I consider it as golden years sa Philippine history yung pamumuno ng Marcos Sr. So, how about ngayon? Marcos Jr. Marami ang umaasa na bayan babangon muli. But I don't know kung totoo bang bumabangon. So, yung rally, sa Sunday ba yun? Kick-off rally, Bangon Pilipinas.
Talaga bang bumabangon? Gusto kong makabangon ang Pilipinas. Why not? Kailangan. Kung ang inuuna itong political objective ng mga ito, talagang maraming aalma. Anyway, hintayin natin ang response ni Senator Amy kung galing nga sa kanya itong kwanito. But meantime, mabigat ang aligasyon ng text message na ito at kayo na ang humusga kung na itapik na ito ni Maharlika, nasa taong bayan na ang pagpapasya.